Paano supalpalin ang sinungaling na partner? Yon. So ito mga utol, ginawa natin yung video na ito kasi yun na nga, may nabasa ako sa comment section na Kuya Kiko. Paano ba makapaghiganti or kung ano yung dapat gagawin once na sinungaling ang partner? Well, ito napaka-importante po sa isang relasyon yung tiwala. Diba? Which is, isa po yan sa fundamentals ng love is yung trust. So ngayon, kapag walang tiwala yung isa, dahil nga dun din sa isa na partner ay sinungaling, is hindi po mabubuo yung love. So, the question din is, Kuya Kiko, bakit ka ba na may nagsisinungaling na partner? So, actually yung pagsisinungaling sa relationship ay hindi rin ito maiiwasan kung minsan. Dahil kung minsan din is gumagawa tayo ng kasinungalingan, pero para din naman ito sa kabutihan ng lahat-lahat. Para walang away, para walang gulo, para wala ng pag-uugatan, ng pag-aawayan or ng bangayan. So that's why umiiwas tayo na sa pamamagitan na kailangan nating magsinungaling. Okay? Pero ito ngayon, pagdating sa relationship din, kapag malalaking pagsisinungaling na kahit harap-harapan or alam mo na hindi siya nagsasalita ng totoo, is ito po yung klaseng pagsisinungaling na hindi naman pwedeng sabihin pa natin na magiging excuse na okay lang or hayaan na lang natin. Kasi again and again, like I said kanina, hindi talaga mabubuo yung pagmamahalan kapag yung isa is sumisira ng tiwala. Kasi dati napagdaanan ko rin ito na nagkaroon ako ng partner na napakasinungaling, napakaubod ng sinungaling. Oh, no. Yes, na kahit alam mo na mismo na medyo may mga nakita ka na mga ebidensya, pero ayaw pa rin sabihin sa'yo yung totoo. So, makapagbibigay lang ito ng kapraningan and kabalisaan sa partner, di ba? Kagaya ngayon sa nararamdaman mo, nababalisa ka, napapraning ka kasi hindi nagsasalita or hindi nagsasabi ng totoo yung partner mo dahil nga sinungaling. Palagi nyo ring tandaan utol, kakambal po ng pagsisinungaling yung panloloko. So kapag nagloloko yung isang tao, kapag may ginagawang katarantaduhan, asahan nyo po yung sasabihin or lahat na mapapakinggan mo sa kanya ay pagsisinungaling. Yes, hindi talaga yan mawawala. Diba? Like for example na lang din, kung minsan iniiwasan ka na babe, pasensya na, sobrang busy ako, hindi ako nakapag-update sa'yo, hindi ako nakapag-message sa'yo, or kung minsan diba na nagtataka ka na bakit bigla siyang nawawala, and then after 2 days, 3 days saka na naman magpaparamdam. Actually, yung sinasabi po na siya ay busy ay isa lang po itong rason. Dahil yung katotohanan dyan is umiiwas or wala ka talaga sa kanyang isipan. Hindi ka pumapasok or umiikot sa kanyang isipan. Then, dahilan niya na lang ito ngayon na magsisinungaling na para maniwala ka rin. Na akala mo or yung buong akala mo is busy lang talaga siya. Oh. Yes. So, actually, marami pa pong kasinungalingan na itinatago kung minsan ng mga partner ninyo. Diba? Kumbaga pa is common sense. Alam mo na nga na, uy, teka lang, partner ko to pero 1 day, 2 days, 3 days nawawala and then magpaparamdam na lang at saka gagawa ng dahilan. Diba? So saan yung love dyan? Matatawag mo pa bang karelasyon yan or kasintahan na nawawala ng isang araw? Kahit isang araw lang utol na hindi ka i-update, na hindi ka malang kakamustahin. Saan yung love dyan? Saan yung pag-alala niya dyan? See? So ganun pa man, balik tayo sa topic, paano nga ba supalpalin yung isang sinungaling na partner? Actually pareho lang din ito sa mga bata o sa aso kung paano natin ititrain. Diba kapag may nagawang kasalanan, kapag may nagawang pagkakamali is mumuldurahin natin sila or ititrain natin sila sa pamamagitan din na kailangan ay may gagawin ka. Kasi kung hahayaan mo lang na nandiyan ka, nagpapauto, nagpapaloko kasi nga nagsisinungaling lang naman yung partner mo,
ay talagang mabibilog at saka mabibilog ka. So kung ikaw na alam mo na nagsisinungaling talaga siya, balikan natin kanina yung sinabi ko. Hindi talaga mabubuo yung relationship or yung love ninyong dalawa kapag nagsisinungaling yung partner mo. Ang magiging resulta nito is kabalasiaan or kakapraningan pagdating sa'yo. So if I were you, utol, kung mag-uusap pa kayong dalawa, yes na halimbawa pag-usapan ninyo, makikinig ka sa kanya, sinungaling na nga yung tao eh, and then pag-usapan nyo pa, so tiyak, kung ano yung maririnig mo or kung ano man yung sasabihin niya sa'yo is kasinungalingan pa din. So bakit mo pa siya bibigyan ng pagkakataon na magsalita? If I were you, utol, sa tuwing may nagagawa siyang kasalanan o sa pagsisinungaling is umatras ka ng padahan-dahan, dumistansya ka. Huwag mo nang ibigay lahat-lahat ng kagustuhan niya. Huwag ka nang makinig sa lahat ng sasabihin niya. Yun ang ginagawa ko dati. Umaatras ako kasi sinungaling eh. Yes, sa tuwing nag-uusap kami, sa tuwing may sasabihin siya is parang hindi ko na mapagkatiwalaan. Kaya titignan mo sa mata kung minsan hindi na makatingin sa'yo ng diretsahan. Yes. So ang sabi ko, siisipan ko na ko, walang patutunguhan yung relationship na ito. So day by day, araw-araw, utol, is nag-aaksaya na lang ako ng panahon sa taong ito. Yes, kasi alam ko wala nang patutunguhan eh. So ang ginawa ko, tinapos ko talaga. Kumuha ko ng buwelo, and then inatrasan ko na, inayawan ko na. So kahit anong pilit niya, kahit anong habol niya, kahit anong pagpaparamdam niya or sa paghingi niya ng sorry, ay umiiwas na ako ng umiiwas. Hindi ko na pinapapakinggan. So dyan ko tinuturuan ng leksyon yung isang tao na sinungaling. Na hindi lahat ng tao na kaya nilang pagsinungalingan na ay bobo or nakikinig pa rin sa kanila. Na uto-uto pa rin. So kailangan mong ipakita yan. Kailangan mong ipamulat sa kanya na ikaw is hindi po bobo. Which is matalino ka. Na may alam ka na niloloko ka lang. Na may alam ka na ginagamit ka lang. Na may alam ka na nagsisinungaling lang siya. So kung nandiyan ka pa rin nakikinig, hinahayaan mo lang na palagi nga siyang nagsisinungaling, kagaya nga sa katanungan na yon na Kuya Kiko, anong dapat kong gagawin once na sinungaling yung partner. So doon pa lang sa sinabi mong sinungaling, ibig sabihin ay na-conclude mo na sinungaling yung partner mo. So kahit anong gagawin mo dyan, utol, kung nandiyan ka pa rin na alam mo na mismo na sinungaling, ay nauuto or nauuto ka pa rin ng partner mo na yan. So if I were you, again, hindi talaga mabubuo yung isang pagmamahalan kapag yung isa is hindi mapagkatiwalaan. Tandaan nyo yan mga utol. Kailangan mo talagang umatras na dyan. Kasi kagaya sa akin, sa araw-araw na meron kang partner na sinungaling, trust me, darating yung panahon na wala talaga yung patutunguhan. Sakit sa ulo yan, araw-araw. Mababalisa ka dyan, wala kang peace of mind, hindi ka magiging productive sa lahat ng trabaho mo kasi umiikot yung isipan mo sa kanya dahil hindi mo alam kung ano yung totoo sa pagkatao niyan. Hindi talaga mabubuo yung isang relasyon, utol, kapag sinungaling yung partner. Kapag maraming tinatago, kapag hindi open sa lahat-lahat, yung tipong napaka-secretive, maraming tinatago talaga na biruin mo karelasyon mo. Magiging asawa, magiging husband mo yan balang araw pero wala kang kaalam-alam kung ano yung totoo. Diba? So if I were you, utol, tudukan mo na. Kasi mahirap pong buuhin talaga yung isang relationship na sinungaling yung isang partner. Okay? So na po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto ko makausap one-on-one, PM nyo ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, tumatanggap po kami ng one-on-one coaching or consultation man o di kaya counseling. Yes, so wag po kayong mahiya kasi pwede naman nating hindi i-ere, which is a private conversation po, yung mga mangyayari or yung magaganap. So pwede po yun. Okay, PM nyo lang po kami and please don't forget to subscribe my YouTube channel dahil dyan po tayo nag-update lagi ng mga tayong videos natin. Yan po ha, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babu! Sanang hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi.